Lumagda sa isang Memorandum of Understanding o MOU ang Philippine Center for Post-Harvest Development and Mechanization of PhilMec ng Muñoz, Nueva Ecija at ang Otake Agricultural Machinery Company Limited ng Japan para sa sama-samang pananaliksik at pagbuo ng isang 6-row rice field weeder na makatutulong sa pagpapalakas ng agricultural mechanization sa bansa. Ayon kay PhilMec Director 4, Dr. Dionisio G. Alvendia, malaking tulong ang pakipagtulungan sa Otake upang makabuo ng mga makinaryang angkop sa klima ng Pilipinas at sa pangailangan ng mga magsasakang Pilipino. Sinabi ni Alvendia na kilala ang Otake sa pagdidisenyo at paggawa ng maliliit na kagamitang pang-agrikultura at mahigit isang siglo na itong nasa industriya simula noong 1911. Dagdag pa niya, mahalaga ang mga makinaryang may kakayahang makatulong sa mga magsasakang humarap sa matitinding kondisyon ng panahon at kailangang maiwasan ang pagkakantala sa panahon ng pagtatanim. Idinaos ang ceremonial signing ng MOU noong May 14 sa PhilMec Executive Lounge sa punong tanggapan ng ahensya sa Muñoz, Nueva Ecija. Pinangunahan ito ni Director Alvendia at Otake President Takashi Matsushita bilang simbolo ng patuloy na kooperasyon para sa inobasyon sa sektor ng agrikultura. Naging bunga ang kasunduan matapos magsagawa ng pagsusuri ang mga inhinyero ng PhilMec at Otake hinggil sa pangailangan ng mga magsasaka ng palay sa Pilipinas mula pa noong unang bahagi ng 2025. Isa sa mga pangunahing suliraning kinakaharap ng mga magsasaka ay ang pagtanggal ng damo sa palayan habang lumalaki ang tanim na palay. Nakikipag-agawan ang mga damo sa sustansya ng lupa na dapat sanay napupunta sa palay dahilan upang maapektuhan ang paglaki nito. Karaniwang gumagamit ng kemikal ang mga magsasaka upang mapuksa ang damo, ngunit maaari itong makaapekto sa lupa at mismong pananim. Samantala, matrabaho at magastos naman ang mano-manong pagbubunot ng damo. Dahil dito, nakikitang pinakamainam na solusyon ang paggamit ng mechanical rice weeder na kayang patakbuhin ng isang tao lamang. Sa kasalukuyan, mayroon ng 2 modelo ng rice weeder ang Otake na ginagamit ng mga magsasaka sa Japan at iba pang bahagi ng Asia. Mayroon din itong linya ng maliliit na milling machine para sa agrikultura. Naglabas ang National Irrigation Administration Upper Pampanga River Integrated Irrigation Systems o NIA-UPRIS Division 1 ng mahigit 11.5 million pesos subsidiya para sa 80 Irrigators Associations o IAs sa nasasakupan nito bilang suporta para sa 2026 dry cropping season. Isinagawa ang pamamahagi ng subsidiya sa Center for Hybrid Rice Research, Innovation and Mechanization sa loob ng compound ng Central Luzon State University sa Science City of Muñoz, Nueva Ecija. Ayon sa pahayag ng NIA-UPRIS, ibinibigay ang insentibo sa mga irrigators associations na mahusay na naisasagawa ang kanilang tungkulin sa operasyon at pagpapanatili ng mga irrigation system sa kanilang nasasakupan upang matiyak ang maagap at maayos na supply ng tubig para sa dry cropping season. Dagdag pa ng ahensya, layunin ng subsidiya na palakasin ang kakayahan ng mga IA sa regular na maintenance, paglilinis ng mga kanal at maayos na pamamahala ng tubig na mahalaga upang mapanatili ang mataas na produksyon sa mga sakahang kanilang pinaglilingkuran. Nagpasalamat naman ang mga leader ng Irrigators Associations sa patuloy na suporta ng NIA para sa maayos na operasyon at pagpapanatili ng mga serbisyo ng irigasyon. Saklaw ng NIA-UPRIS Division 1 ang ilang bahagi ng Nueva Ecija kabilang ang Lupao, lungsod ng San Jose, Llanera, Science City of Muñoz, Talavera, Santo Domingo, Quezon at Licab.
Sa pamagitan ng programang ito, muling pinagtibay ng ahensya ang kanilang layunin na isulong ang participatory irrigation management kung saan katuwang ang mga irrigators associations sa pangasiwa ng mga pasilidad ng irigasyon at sa pagsuporta sa mga magsasaka sa buong panahon ng pagtatanim. Hinihikayat na Philippine Rice Research Institute o PhilRice ang mga magsasaka na gamitin ang mas matipid at epesyenteng pamamaraan sa pagsasaka bilang bahagi ng pagsisikap ng pamahalaan na mapalakas ang seguridad sa pagkain. Kasabay ng pagsisimula ng wet season planting sa ilang lugar na nagtatanim ng palay, binigyan din ng PhilRice ang kahalagahan ng pagbabawas sa gasto sa produksyon upang matulungan ang mga magsasaka na makayanan ng patuloy na pagtaas ng presyo ng mga farm inputs tulad ng binhi, pataba at gasolina. Ayon kay PhilRice agriculturist Frederick Saludes, maaaring makatipid ng libo-libong piso kada hektarya ang mga magsasaka kung susundin nila ang mga inirekomendang teknolohiya at pamamaraan para sa tamang paggamit ng binhi at maayos na paghahanda ng lupa. Isa sa mga pangunahing rekomendasyon ng PhilRice ay ang paggamit ng inbred certified seeds mula sa mga accredited seed growers sa halip na uncertified seeds mula sa hindi mapagkakatiwalaang pinanggagalingan. Aniya, ang mga magsasakang gumagamit ng certified seeds para sa transplanted rice ay maaaring magbaba ng paggamit ng binhi mula sa karaniwang 66 na kilo bawat hektarya hanggang 20 hanggang 40 kilo lamang kada hektarya. Dahil dito maaaring bumaba ang gastusin sa binhi mula 1,980 pesos kada hektarya hanggang 880 pesos hanggang 1,760 pesos lamang na magbibigay ng tipid na umaabot sa 460 pesos hanggang 1,220 pesos kada hektarya habang napapabuti rin ang pagtubo at paglaki ng mga pananim. Para naman sa mga direct seeded rice, sinabi ni Saludes na ang tamang seeding rates kasabay ng paggamit ng certified seeds ay maaaring makapagpababa ng seed cost ng humigit kumulang 720 pesos hanggang 1,460 pesos kada hektarya. Binigyang din niya ang kahalagahan ng wastong paghahanda ng lupa, lalo na ang field leveling upang maging pantay ang distribusyon ng tubig at mapadali ang pamamahala laban sa damo at golden apple snails. Batay sa mga pag-aaral, ang maayos na pagpapatag ng bukirin ay maaaring magpababa ng production expenses mula 9,600 pesos hanggang 7,750 pesos kada hektarya, nakatumbas ng hanggang 1,850 pesos na matitipid ng mga magsasaka. Hinihikayat din ni Saludes ang mga magsasaka na subukan ang mechanized planting methods tulad ng paggamit ng mechanical transplanters at drum seeders upang mabawasan pa ang gastusin sa paggawa at mapabilis ang pagtatanim. Aniya, ang paggamit ng mechanical transplanters ay maaaring makapagpababa ng transplanting expenses ng humigit kumulang 300 pesos kada hektarya habang nababawasan din ang labor requirements at paggamit ng binhi. Ang mga naturang hakbang ay bahagi ng patuloy na pagsisikap ng pamahalaan upang mapataas ang agricultural productivity, mapababa ang gasto sa produksyon ng mga magsasaka at mapalakas ang supply ng bigas sa bansa.